The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nagbantay sa burol ng yumao niyang kambal. Kung saan tila nagpaparamdam ito sa kanya sa hindi mapaliwanag na dahilan. Ako si Joyce at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon kasi ay naaksidente ang aking kambal at nayanig ang buhay namin sa pamilya. Kinailangan umuwi ng aming mga kamag-anak sa ibang bansa para bumisita. Sa isang lokal na punerarya kami nagburol dahil sa dami ng mga kamag-anak namin ay hindi kakasya sa bahay. Ang aming mga magulang ang toka sa pakikipag-usap sa kanila habang ako naman ang madalas na naiiwang bantay para sa aking kapatid. Sobrang malapit kami ni Janice sa isa't isa at bukod sa siya ang aking pinakamatalik na kaibigan ay magkamukha kami maliban sa kanyang nunal sa mata banda. Nawala sa aking buhay ang kalahati ko at hindi ako sanay na hindi na makita ang aking kambal. Gayunpaman ay pinaling ko na lang ang aking atensyon sa pag-asista sa mga bisita. Ngunit maya-maya ay napansin kong tila iisa lang ang kanilang bulong-bulungan. Nakakaiba daw ang pakiramdam nila sa puneraryang ito at may iilan daw na nakita ang aking kambal. Nakita daw nila ang kaluluwa ni Janice na tila nakalutang sa may pasilyo sa labas. Ang iba naman ay naririnig daw ang panaghoy nito na parang humihingi ng tulong. Ang nakakakilabot pa ay tila tinatawag daw niya ang aking pangalan habang umiiyak. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ang kanilang mga kwento at hindi makapaniwalang nagparamdam ang kaluluwa ng aking kambal. Napaisip ako dahil nakulong na ang taong nakasagasa sa kanya, kaya bakit pangalan ko ang tinatawag niya? Inisip kong maigi kung may kasalanan ba akong nagawa sa kanya at bakit ako ang kanyang hinahanap. Sa totoo lang ay hinihiling kong sa akin siya magpakita para makausap man lang siya sa huling pagkakataon dahil hindi ko iyon nagawa dahil sa biglaang pagkamatay niya. Nung araw kasi na siya ay nasagasaan ay ang araw na hindi ako sumama sa kanya nung nag-aya siyang gumala. Dala-dala ng konsensya ko na baka sakaling ligtas siya kung sinamahan ko siya nun. Maya-maya ay naputol ang aking pag-iisip nang magpaalam ang aking pamilya. Ihahatid na daw kasi ng aking mga magulang ang iba naming kamag-anak muna at may iwan ako saglit na mag-isa sa pagbantay sa burol. Isa-isa na daw kasi silang babalik sa ibang bansa kaya ilang gabi akong maiiwan. Ayos lang ito sa akin dahil gusto kong makasama lang si Janice. Habang mag-isa kasi ako ay kinakausap ko si Janice at kinikwentuhan ng mga nangyari sa akin. Nung buhay pa kasi siya ay siya lang din ang napagsasabihan ko palagi. Habang mag-isa ay naglibot muna ako sa punerarya at nakasalubong ang may-ari nito. Nagpakilala ang matanda na si Mang Delio at mabait naman ito kausap. May pagkamadaldal ito at makwento kaya naman hindi na ako nahiyang magtanong tungkol sa kasaysayan ng kanyang punerarya. Sinabi ko din kasing marami ang kakaiba ang pakiramdam dito. Ayon kay Mang Delio, dati daw kasing libingan ito noong panahon ng gera kaya pinaniniwala ang maraming kaluluwa ang pagala-gala dito. Sinabi din niya na hindi ito unang beses na may nagtanong sa kanya at siya daw mismo
ay nakakakita ng mga kaluluwa dito. Namataan daw niya ang kaluluwa ni Janice nung isang gabi na pagala-gala sa labas ng morgue at dun daw madaming nagpaparamdam ng kaluluwa. Binalaan niya ako na may mga inatake daw sa puso pag sumisilip sa morgue dahil sa mga kaluluwang nakikita dito. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi at hindi makapaniwalang marami na din pala ang nakaranas ng kababalaghan sa punerarya na ito. Tinapangan ko ang aking sarili dahil alam kong hindi ako sasaktan ni Janice at tila siya pa ang humihingi ng tulong sa akin. Sa totoo lang ay gusto kong muling makita ang aking kambal, kaya naman naisip kong maglibot pa sa punerarya mag-isa dahil nagbabakasakali akong magpakita siya sa akin. Ngunit nung huling araw ng burol niya ay doon pala siya magpaparamdam sa hindi magandang dahilan. Nang maiwan akong mag-isa habang nagbabantay ay saktong biglang nag-brown out sa buong barangay. Nagsindi ako ng kandila at naisip na hanapin si Mang Delio para may makausap ako. Ngunit maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likuran. Pagsilip ko sa aking likod ay naaninag ko ang imahe ni Janice at dahan-dahang humarap sa kanya. Kita ko sa kanyang muka na umiiyak siya at tinatawag ang aking pangalan. Tinatanong ko kung anong kailangan niya at may tinuro lang siya sa aking daan. Napansin kong sa morgue siya nakaturo, kaya naman naisip kong puntahan ito at nasilip na may ginagawa si Mang Delio. Ayaw ko na sanang abalahin siya, ngunit naramdaman kong inuudyakan ako ng aking kambal. Pagsilip ko ay nakarinig ako ng ungol at ako ay kinilabutan. Dun ko napag-alaman na binababoy pala ni Mang Delio ang mga patay na dinadala sa kanya at malamang ayun din ang ginawa niya sa katawan ng aking kambal. Agad ko siyang kinuhaan ng litrato, ngunit nakita niya ako at nahabol palabas. Mabuti na lang ay tumawag muna ako ng mga pulis at saktong naabutan nila ang pag-atake sa akin ni Mang Delio at nakulong ito. Sa kasamaang palad ay alam kong yun lang ang dahilan para mapakulong siya dahil wala pang batas sa Pilipinas laban sa paghalay sa mga patay. Ang pampalubag ko na lang sa aking sarili ay matatahimik na ng tuluyan ang kaluluwa ng aking kambal na si Janice. Mabuti na lang ay nagampanan ko ang aking tungkulin sa kanya sa huling pagkakataon bilang kapatid at bilang bantay sa burol.